Okay, si Andrea at si Isha, I met them through a producer of mine, si Miss May Arenas, who is also here of Echo Jump Productions. So, they used to be front acts or openers for her shows, yung Echo Jump Productions. So, na-meet ko sila doon.
ngayon, ang dami na noon, ang dami na ng mga ginawa nilang front act gigs for her show. So, when they finally decided na it's about time for them to have their own show back to back, so they tapped me to direct the show. Of course, ng kanilang production, yung Ponte Production. So, okay, bakit the next ones? We want to claim and manifest that they will be the next ones in line. Meaning, they're new breed, bagong generation, and we all know that there are a lot of emerging artists right now. So we want to take the chance na sila naman yung mag-shine. That's why believe ako sa kanila simply because they've been trying to do their own music. Okay, so nagsusulat sila ng music nila, sarili nilang compositions and all, pinoproduce nila. So doon pa lang nakikita mo na kaagad yung drive and determination nila to make it in the music scene here in the Philippines. For the show, what we want to showcase is their DNA. Gusto kong ipakita yung kanilang brand, okay? I would also want to showcase yung kanilang versatility. That's why they're doing pop, they're doing songs na hindi alienated sila doon. Meaning, hindi malayo sa kanila. Hindi ko sila ilalagay doon sa the usual na parang atake na o mag-Celine ka, mag-Beyonce ka, mag-ganito ka, mag-pirit-pirit. Hindi ko sila ilalagay doon because I want to stick kung ano yung kanilang DNA, yung kanilang brand. Doon ko lang sila ilalagay. Hindi ko sila ipipilit sa isang genre na hindi sila komportable. That's why I'm very collaborative with them simply because gusto ko nag-enjoy sila dun sa gagawin nila sa show. So, ayokong parang, hindi kailangan mag-Mariah ka, hindi kailangan mag-Celine Dion ka, hindi kailangan mag-Aretha Franklin ka, hindi ko sila gaganunin. Kasi nga, hindi naman talaga sila komportable doon. Ayokong dumating yung point na after the show, hindi nila na-deliver yung best nila kasi hindi sila komportable. Kaya nung umpisa pa lang ng meeting, sinasabi ko na kaagad, girls, saan kayo komportable? Anong gusto nyong gawin? So, pwede ba to? Pwede ba yan? Pwede ba tayong mag-Disney? Yung mga ganyan. So, ayoko rin ilayo yung genre ng music sa edad nila. Kasi, yun nga magmumukhang hilaw, magmumukhang awkward. So, I guess, with the help of Derek Adonis, who is also very collaborative, and si Derek Adonis has worked with this girl, siya rin ang umaareglo ng ibang kanta nila. So parang feeling ko rin, things will work for the concert. Yun nga, kasi we made sure that everything will be in place. Lahat ng kanta, babagay sa kanila. Ayun. Yun lang, thank you. Thank you sa pagpunta. Thank you, Direk Calvin. Later, if you have questions for Direk Calvin area, nandiyan lang naman siya sa tabi-tabi. And then, of course, we have questions for Adonis Labanda. The first question will be coming from, of course, the earliest birth of Gina Narvaez Rodriguez. Ganda mo, plus 500. Meron na. Para kay Andrea sa Aisha. Kasi napanood na namin kayo, di ba, sa maraming concert. Kaya yung sinabi ni Direk Calvin, yung mga as front act. So, ito na yung concert nyo, yung matagal na natin enjoy. Ano pa yung pwede nyo ipakita na hindi namin nakita dun sa mga front act with Nonoy, Marco, and yung mga front act na ginawa? The thing is po, when we were just front acts, we were limited to the songs na binibigay sa amin or yung mga recommended na genres. But now, we're more on focusing on our branding na. As artists, individual artists, like Ate Andrea, she's the bossa nova princess, and I'm the pop sweetheart. So, ayun po, nag-focus na lang kami to what we are good at talaga.
Aside din po sa pagiging bossa nova, genre ko po, makikita po nila sa concert na may mga dance po kami. So, abangan po nila yon. So parang front act, parang patikim lang yung front act. Yes. Ito talaga bibigay nila yung Yes talagang... po. May mga makikita po kayo na hindi pa po namin nagagawa. Kasi nga limited. Yes, Siyempre, po. surprise. Yes, surprise. Sige, si Ambet daw, kinakalapit ako siya doon. Ganyan dito kalabitan. Hello. Unang-una, congratulations. Agad na. Thank you. Although magkaiba kayo ng genre, siyempre aabangan namin yung pag nasa stage na kayo, magkakasama, meron kayong production na kayo Yes. lang. So paano niyo po gusto paghandaan niyo? Sabihin na ba natin? Kasi Pwede naman po. nagbabalok kami, may training din po kaming gagawin. So hindi lang po basta practice, hindi lang po magre-rehearse, may training din po kami. So yes po, may Whole mga production. Yes. Talagang tututukan po namin. Bawat And ganun. tutok din po kami ni Direk Calvin, so thankful din po kami. Tanong ko kay tanong mo na rin kay Sir, kay Direk Adonis bilang musical director. Ano po yung collaboration with these two artists na gusto nyong palabasin sa kanila o mailabas nila? Kasi sila bang nagsasuggest or ikaw hearing na ganito ang mga bagay na kanta sa kanila? Dito sa show na to, super, talaga, it's a pure collaboration of all, lahat. Okay? From Direk Calvin, the initial idea, tapos silang dalawa, talagang very sila, yung mga suggestions na binibigay nila. So talagang pure collaboration to ng lahat. Tapos ako na yung mag-execute, so I will refine. So we expect talaga na lahat ng mga songs dito sa concert na to is pure collaboration and talagang siya, personalized for these two artists. So, halimbawa, meron silang cover song or meron silang collab production number. Hindi siya yung parang kinover lang na, example lang kumari, Mariah, example lang, Mariah. Pero hindi siya Mariah na parang ginaya lang ng cover. It is personalized talaga. Dun na magsusuit talaga dun sa version nila dalawa. So, yun ang pinaka-exciting na part. At magiging part talagang hands-on din talaga ako sa dalawang artist na to pagdating sa music, sa kanilang lahat, sa voicing, sa harmonies nila. So talagang tututukan namin to. So that's super exciting. Yeah, speaking of voicing direct, narinig mo na sila kumanta. Mayroon ka bang naiisip na parang peg lang na kunwari for Isha, pwede mong ipakanta kunwari isang kanta ni ganito kasi mas dikit sa klase ng boses niya at saka sa magiging performance niya. And pareho din kay Andrea. Mayroon bang mga ganung nakikita ka na sa kanila? Kasi naririnig mo na yung mga boses nila. May gusto ko ba isagot? Sige, ikaw muna. Sinong boses daw? Sinong boses po? Sa akin po, since nagbe-base lang po kasi ako sa mga sinasabi ng tao, of course, yung mga audiences ko or listeners talaga, they always mention na kaboses ko daw si Nina, si Kyla. So, doon lang po ako nagbe-base. Okay. Si Andrea. Ako naman po, kaya siguro po Bossa Nova, nag-pursue din po ako sa Bossa Nova kasi po, kaboses ko daw po si City or may ka-vibe daw po ni City. So, ayun po. Paano mo gusto kong yung laruin ba or gamitin? Kailangan ako okay. Of course, naniniwala ko na yan. Nina, Kyla, yung mga talagang City, yun yung mga artist na talagang nabilib talaga tayo. Pero ako gusto kong i-elevate pa yung kaya nilang gawin. Kasi I know that they can do better din talaga sa mga artists na to. Of course, sila yung ating peg, pero something different. Pero parang inspired by ito yung mga artist na binanggit nila na itatry pa namin i-level up, itry pa namin pagandahin yung mga existing na to na artists. Nandiyan yan po si Tatay Ray. Tatay Ray daw! Nandiyan si Tatay. Anong nakikita namin o ma-expect namin dahil parang, alam ko sabihin, apo na nila itong dalawang to, no? So, syempre gusto rin namin makita na music icon like Ray Valera na nakikipag-collaborate o jamming with these two artists. Yes. Sige, ako muna? Okay, sige, si Sir Ray Valera kasi sobrang believe kami because he crosses in multiple eras, no? Hindi lang siya yung parang icon lang sa mga old songs, hindi. Pati new generation of artists talagang full support siya and talagang
kaya niyang baliin yung kanyang style, yung kanyang mga arrangements na talagang bagay talaga sa mga bagong generations. And yun yung makikita ninyo sa concert, kung paano niya gagawin na bagong version or parang Gen Z, parang Gen Z version yung gagawin ni Sir Ray Valera. So, yan ang gagawin namin sa concert. At saka po, siguro pwede na po namin sabihin, binigyan po kami ni Sir Ray ng kanta. So, expect po nila na Original song. Original. Tagalog. Yung hindi po, may cover yung sa akin. Walang kapalit po. Binigay ni Tito Ray po sa akin. And then yung Sa akin po yung Kung Maaalala Mo Ako. That's something original, yeah, from him. Kilala niyo ba si Sir Ray Valera? yes po. Nakakasama po namin siya sa mga concerts po. Thank you very much and good luck. Thank you Baka may po. gusto itagtag si Direk. Actually, we are going to pay tribute to Ray Valera in his concert. Di ba, Direk? Yes, kung nakasakot sa Go na, Direk. Okay, si Ray Valera kasi nakakasama nila sa shows, and Ray Valera thought of giving them his hits na sila lang, actually yung Walang Kapalit daw, apparently hindi pa yan nare-revive ng isang babae. So si Piolo pa lang yata. Pero hindi naman babae si Piolo. So, binigay niya kay Andrea yung Walang Kapalit na kanta. Tapos kung maalaala mo, kung maalala mo ako kay Isha. So, nag-record na sila. Tapos sila mag-record, si Mr. Ray Valera mismo ang tumutok ng recording for four of them. May music video pa po kami ginawa. So, napakaswerte itong mga batang ito dahil isang Ray Valera, isang legend, isang icon ang nagbigay sa kanila at nagbabasbas. So, yun nga, that's why sabi ko nga nung nag-meeting kami, I think it's really proper to guest Ray in the show. And the story behind the next ones po talaga was it's a tribute for Sir Ray Valera. Yun po yung pinag-usapan namin ni Ate Andrea and yung mommy ko po and yung mommy po ni Ate Andrea. Like, we wanna pay tribute to this concert for Ray Valera. But also, I also wanted to add my advocacy for the youth. Kaya the next ones is not just about us. It's about us paving the way for the next generation rin. Yes. Wala bang pressure sa inyo yun? Kayo na ngayon ang main Actually, may pressure po eh. Siyempre may pressure po. Parang hindi po mawawala sa amin yan. Lalo na po, baguhan po kami sa industry. Paano nyo na-handle yung pressure? Do you feel any pressure right now? Yes. Paano nga nila na-handle? Siguro po, paano ba? Parang nagpa-practice na po, nagpa-practice, i-give na po namin ang i-give sa mismong day yung kanta po namin. Parang ang saya po kasi pag may mga nagsasabi na ang galing mo after nung concert, may mga nakakilala na po sa amin, may nagpapapicture na po sa amin. So parang happy din po. Ayan, tama. Sige, dito tayo sa next one. No, next one. Miss Lea Salterio. Hi, good afternoon. Good afternoon. Hi, hi, Andrea. Hello po. Kayo muna dalawa. I'm not sure what came first, yung pinopose nila na you will have a concert together, or tinanong ba nila kayo first if you want to have a concert? So anong nangyari? How did this concert come about? Nagsimula po siya sa request. Yes. Request of whom? Our mga producers po. Alright. Yeah. So, nanggaling po siya sa producers. Then, we agreed na, yes, for Sir Ray Valera. When they told you, so when they told you that you will have a concert, how did you exactly feel the first time? Okay, so I felt unsure because the thing is, we are not in the limelight yet. We are not really in the mainstream yet as individual artists. To be honest, hindi pa nga po, wala pa po kami hit songs.
So why are we doing this? Why are we gonna start a concert? But the thing is, the reason why we agreed was because we wanted to break out of our cage. Instead of makita po nila kami as front acts lang, we wanted to go there, out there. Yeah. So this is our start, our beginning. Alright. Ako naman po, worried po ako nung una kasi since nga po baguhan, baka wala po pumunta, wala po mag-support, wala pa po nakakakilala sa amin. So, yun po, super worried po ako. Pero, how were you convinced? Kinausap po kami ni Tita Ponti. So, ayun po, doon po nag-start. Tapos, nag-agree naman po ako. Alright, good luck to both of you. Kid, Direk, Adonis. Hello. Hello po. Good afternoon. Is this the first time that you're handling talagang up and coming to be launched in a concert? Kasi you've been working with very established artists, di ba? In the past. So ito bang first time nyo na to handle some people like them, some artists like them? Yes, good afternoon po. Meron din po akong mga ibang artist na na-handle din sa simula ng kanilang career. Pero iba po ang experience dito kay Isha and Andrea. Kasi sa una po, si Isha, kilala ko na po ito for 7 years na ba tayo magkasama? Wow, 7 years. Baby pa siya noon. Baby pa siya noon, sumali siya sa isang contest. Ako pa yung judge noon. So, nung nakita ko siya sa contest, galing na ito Tapos talagang, kita mo talaga yung passion niya sa pagkanta and yung support din ng mga tao, mga fans niya. So, ganun din si Andrea. Na-meet ko naman si Andrea for almost 3 to 4 years ago. And sabi ko, napakagaling na itong batang to. In a contest din? In a recording session. Yun, nagkasama kami. So, mas recent si Andrea? Mas recent si Andrea. Pero 4 years na rin. Matagal-tagal na rin po. So, nakita ko talaga yung potential nito ng dalawang mga kapatid ko na ito, mga to And nakita ko yung nandun na rin yung desire ko para mas makatulong pa, para mas lalong talagang gumanda yung kanilang career and mas lalong mailabas yung kanilang artistry sa concert. Last, when you were tapped to be the musical director in this concert, the next one, how did you exactly feel also? Ay, sobrang honored po. Sobrang honored po. Kasi talagang, sinasabi ko naman po sa kanila sabi ko, pag nag-concert kayo, ako kunin nyo Kasi syempre, nakita ko yung journey nila So ngayon, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko na ako yung makasama nila, of course, with the help of Direk Calvin and Ponti Production. Maraming salamat po sa inyo for getting me to this project. Sobrang honor po. And pinapangako ko po na ibibigay ko rin po yung aking best para po talaga ma-elevate po itong concert. Last na, sorry. Yes po. With Gabby's permission. So, nung niline up yung setlist nila for this concert, ano yung pinagpilian nyo na artist, na songs, direct? Pinagpilian? Yes. Pwede naman sabihin. Generic. Yeah. Generic lang. Sige, I'll answer in a bit po. Sige. When it comes to artists, we kind of pick the artist na current but fits sa namin process talaga. And yung story namin. Yun lang po. Andrea? Actually, siguro sa artist ko may mga Ariana Grande din po kami. So, yun. Yes, fit po sa fit po sa kanilang genre. Pero meron ding mga may mga older artists din na kasama din sa aming lineup. So, surprise po yan. Yes. Ayan, we have Gabby Libarius from GMA7. Hello, hi. Hello po. Yeah, it's nice that you guys na yung ginagawa niyo, and you mentioned kanina na it's the first step yung pag-hold ng concert, no? I mean, it's nice to have a plan and a vision. So, for the two girls, what's the big dream? What's your goal?
Ako po, ang goal ko po, magkaroon po ng hit song. Yun po talaga yung number 1 goal ko. And syempre po, makilala po sa industry. So, yun po. Ako po, if ever this doesn't work, like yung artistry ko, my pagiging individual artist, I plan to help other artists na lang po through production. May fall back. Huwag mo muna isipin yung fall back. Ako po. Among the... Passion ko na po talaga ever since nung bata po ako, sumali sa mga council and maging staffs na production. So yeah, I'm drawn to it po talaga ever since. Among the stars ba, or the established artists na meron tayo ngayon, most likely nyo bang career o yung takbo ng career na nakikita nyo na parang ito yung gusto kong marating or gusto kong ma-enjoy? Ay, ang dami. Ang dami. Recently po kasi, nanood ako ng Filipino Music Awards. And one artist that struck me the most is Maki. But the thing is, it's different from Maki. His concepts, his field is different po from mine. Kasi lumaki po ako sa mga old songs and hindi po talaga ako makagawa ng yung ganong style ng songs. But I'm trying right now because that's what I want. So, ayun po, si Maki. He's amazing. Ako naman po, kakapanood ko lang po ng concert niya, si Miss Lani Misalucha po. Kasi before po ako mag-Bossa Nova, ang mga kinahanta ko po yung Tila, then yung po yung mga songs po ni Miss Lani. So, siya po yung idol ko. Yun po. Okay, sorry, last question. You worked with Sir Ray Valera for ilang beses na, di ba? Parang thrice. Opo. So, ano yung mga natutunan nyo from him? I mean, in terms of, it could be about singing, or pwede rin life lesson. I don't know. It's up to you. Okay, sobrang cliche, pero he keeps on saying this. Tuloy mo lang yan. Pero gano'n lang po siya. Tuloy mo lang yan. Kasi, it's that simple, pero may impact po talaga siya sa akin. Kasi nga, I mean, hindi lang po sa akin. Even if other people like heard it, tuloy mo lang yan. It's such a big impact because, wala eh. When life hits you, or may obstacles, sometimes we tend to stop and wala, hindi na natin itutuloy. Pero siya, sa phrase niya na ituloy mo lang yan, it kept me going. Ako naman po, sabi po sa akin ni Tita Ray, yung mga pronunciations ko po. Kasi more on English po ako, tapos yung mga kanta niya po, more on Tagalog. And sabi niya po sa akin na kung mayroon man po ako ilalabas na song, i-share ko lang daw po ng i-share hanggang sa makumalat daw po yung song. Yan po. In terms of songwriting naman po kasi, si Sir Ray, talagang ano po siya sa akin eh. Sabi niya, lagi niya sinasabi sa akin, isend mo sa akin yung mga ginawa mo para ma-polish natin. So sabi ko, sige, tas yung mga sinasabi niya po sa akin was, okay yan, basta yung message ng kanta, lagi mong iisipin na may sense. Huwag ka gumaya. Yeah, tsaka yung emotions. Okay, thank you. Thank you, Gabby. From the editor's table here at the back, of course, Bobby the Cantina, ayan, with his office. Magandang hapon. Magandang hapon po. So how are you preparing for, kapag may mga gig kayo, paano kayo nagpe-prepare? Lalo ito, this one is medyo malaking yes, it's a big, major yes. show. So paano kayo nagpe-prepare? Nagre-ready? Nag-memorize na po at saka nagpo-practice na po kami. So, para kapag dating po ng concert, ready po kami. Ako po kasi sa school, I have a lot, there's a lot in my plate right now. So, every Sunday lang po talaga ako may time.
or vacant namin. Pero pag vacant po kasi namin, laging schoolworks or council works or org works. So, every Sunday lang po talaga nilalaan ko yung oras for my gigs, my events, training. Pero I kinda, parang dancing grew into me, kaya imbes na kumanta. So, masayaw na lang ako. Tapos, nagtataka na po yung mga tao. Ano ka ba? Dancer ka na ba ngayon? Or singer? Pero ayun po, I love dancing now and that's why I plan to integrate na rin yung dancing and singing to my artistry. Okay, marami na kayong gigs, so maraming performances na naging on stage. Was there a moment na parang hanggang ngayon meron kayong performance na hindi nyo talaga makakalimutan? Like, may nakalimutan kayong line ng song or parang nabla kayong nahiya or something like that? Oo. Ako po yung recently po, nagkaroon po ako ng sakit noon. So, nung kumanta po ako, parang namamaos po ako. So, yun po yung parang hirap na hirap po ako na kailangan ilabas ko yung boses ko, isave ko po yung voice ko para sa mismong day na yun. Okay, when it comes to me po, hindi ko po ito makakalimutan kasi nung bata po ako, sobrang perfectionist ang ate ko. So, isang simpleng ano lang siya parang may birit po yung song, yung somewhere. Yung taas, yung mataas na part na yun, yung finale ng song. And in my head, I was so disappointed. Kaya yung pagbaw ko po sa audience nun, pag ganun, pa-side po siya. So nahalata po na hindi ako masaya sa kanta ko. Yun po yung notable na ano. And my coach will also justify that because naalala na rin po yun. Bakit kinagbaw ng ganun? Okay, last question na kita ko sa Instagram. Ang dami nyo nang na-meet na music superstars. Ano? Kanino kayo unang na-starstruck? Kanina mention kay Lani sa Luciano. Yes pero po. Sa ibang artist. Meron din po. First time. Si Tito Ray po. Kasi first time ko po siyang nakasama sa concert, yung Istorya, yung mismong concert niya po sa Music Museum. Hindi ko po siya malapitan, pero nung naging medyo close naman po, yung parang lagi na po namin siya nakakasama. Ang bait po pala ni Tito Ray. So, yung mga siguro po first impression, hindi naman po pala ganun. Ang dami po kasi. Ang dami actually nakita ko sa mga posts. Pero from the start po, nung hindi pa po ako masyadong nagigig ng bata ako, I watched Sarah Geronimo with Zephanie. Nung first concert po ni Zephanie, parang concert debut niya po yun. And I was there, I was supporting Ate Zeph. Tapos nagulat ako, yung special guest niya pala, si Sarah Geronimo. So doon, na-starstruck talaga ako, like, wow, ganito pala pag-artista. Like, may sariling ring light or, you know, may halo sila, ganun. Tapos, nung nakilala ko na po yung mga nakalakihan kong OPM icons, dahil po sa parents ko na laging nakikinig sa mga old songs, sila Ray Valera. Tapos, nung nakilala ko po sila, and nalaman ko na sila yun, sabi ko, hala, talaga ba? Makakover ko sila ngayon. Like, magpa-front ako sa kanila. Parang, it's surreal in a way. Kasi, pero nung nakausap ko na po sila, it felt so warm sa feeling. Na parang kaibigan lang yung turing nila sa amin. Pero si Sarah G, hindi mo pa na... Hindi po po. Ay! Okay, congratulations and all the best. Thank you po. Thank you, Bobby Regentina. Siyempre, dito sa Office of the Editors, may isa pang editor dito, si Miss G. Trilliana from Malaya. Hi, Andrea. Hi, Isha. Hello po. Hello. Hi. I just want to ask whether you felt anxiety on or off stage, and how have you dealt with that? And how is your support system? How are you, sorry, maraming questions. How do you deal with bashing and yung mga ganun? Sige, first,
first question, please reply. Yes. Before concert po, kasi diba meron po mga rehearsal po bago yung mismong concert. Doon po talaga ako nape-pressure kung nag-memorize ko na ba yung kinakanta, tama ba yung tono ko, may nakalimutan po ba ako, doon po. Tapos pagdating naman na po ng mismong concert, parang doon na po nawawala yung mga kaba namin. Tapos when it comes to support system, lagi po ko ite-text ng mom ko na, kaya mo yan, saglit lang yan, matatapos din yan, tapos next na po. So yun po. I experienced bashing po when I was very young pala. Nung 12, nung 12 pa lang po ako. Because when I joined a competition, wait lang, na-mental block ako. Nasaan na yun? Competition. Nanalo po kasi ako. So, everyone was so agitated na parang, ba't siya nanalo? Like, ang dami pang deserving na artist nun. So, I felt bad for the other, like, yung mga co-artists ko nun na sumali ng competition. Kasi nga, for me, like, mas deserve nila. But, when I replayed my performance nun, it felt like, parang deserve ko rin naman. So, Sorry, Isha. It's okay. Sorry, Andrea. Nabalikan niyo tuloy and you became emotional. I'm sorry. So, how do you deal with... How is your support system? How does your family help you deal with these feelings? When it comes to support systems po, it's very strong kasi yung friends ko, ang dami po nag-support sa akin nung time ng competition na yun eh. So, it wasn't hard to feel okay. And kilala po kasi nila ako as very jolly. If you don't want to talk about it, it's okay. It's okay. Let's skip na lang. Okay, disclaimer po kasi meron po akong dalaw. So, hormones. Okay, forgiven. We understand. Ito na lang. Where do you derive your strength and your inspiration? Ako po, inspiration ko po, mommy ko po. Yun lang po talaga, mommy ko and syempre yung family ko po. Isha? Strength. Of course, family, God, and mga random TikToks na napapanood ko. Kasi mga pag Gen Z po kasi, like, pag-scroll ka lang sa TikTok, masaya ka na. Di ba? Ganun. So, sorry talaga, like. Thank you, Miss G. Ay, editor's note, wala na. Sorry. Ay, ito siyempre, from Malaya. Siyempre, yung inquirer, nag-ihihian muna, di ba? So, pupunta muna tayo sa Glitz. MJ De Leon has a question. Hello, Isha. Good afternoon. Sinabi mo kasi kanina na parang we're not really mainstream yet. Yan yung phrase na exact phrase mo, di ba? Pero we are in a time kasi na medyo ang bilis ng mag-take over. Like for example, maging viral lang sa TikTok yung song mo, hit na siya, right? Like mga Cup of Joe, mga multo, mga gano'n. So, but for you, how do you define mainstream. In this age? When you're in the mainstream po kasi, it means people can easily recognize you from something you did sa media. It's either like kahit may sinabi ka lang or may ginawa ka lang na nakakatawa, it's either negative or positive. And may malaki po siyang impact kasi nga viral and everyone will talk. So ayun po yung pag nasa mainstream ka na. But for me po kasi, I don't see myself in the mainstream yet because wala pa po akong hit song talaga and I didn't focus on promoting my songs sa
mga mga big platforms like TikTok and Facebook now. May nakikita ka na bang route for you to be mainstream according to your definition of mainstream? It's about marketing and strategy po talaga eh. So, hindi pa po kasi ako nag-focus doon because my original plan was I'm not gonna focus on my singing career talaga. I was going to focus on production and helping other artists. But songwriting and singing grew into me, and it felt like it was the right time to showcase and share my talent to others because na-realize ko na, ay, ang dami ko rin palang natutulungan na tao but because of my songs. Ayun po. Ayan, thank you. Okay. Thank you. Next question pa for Andrea. Kasi kanina, grabe talaga yung similarity with City, right? Ilang years ka nang parang kino-compare, or hindi naman kino-compare, parang like nililiken kay... Tama yung word ko. Basta yeah, that's it. Recently lang po. Kasi sumali din po ako sa isang contest po and then nanalo din po ako. Yun po yung Asia's Best Singing Competition. Season 3 po ako. And then si Isha po actually Season 2. Tapos recently lang po ako na Bossa Nova. Kasi dati po nagbibirit-birit din po ako, ballad. Tapos kinanta ko po yung Para Sa Akin. Tapos ang dami po nagsabi na bagay sa yung song, kaboses mo si City, may similarities daw po kami. So doon na po nag-start. Yeah, okay. Yung comment kasi ng iba dyan is like, for you to be like, you know, popular, you have to fill your own space in the music industry. Do you think being likened to City is right now an advantage or a disadvantage for you? Para sa akin po advantage po yun. Kasi actually pag inaano ko nga po yung name ko, Andrea Gutierrez sa internet, meron na po lumalabas na Bossa Nova Princess. So parang advantage din po sa akin yun. Ayun. Thank you. Gawin mo mag-induce, no? What's your name again? Andrea Gutierrez. Of course, we'll have the one and the only, the fixing diva, Romel Gonzalez from Pep. The Bossa Nova fixing diva. Yes, hello. Gandang hapon. Among questions ko, may tanong na yung iba. Sa inyong dalawa, Isha and Andrea. Yes po. May iba naman ako, nagtulad na tumut parang ito ng umiyak, Isha. Aside from singing, meron din ba kayong inkling na mag-try sa acting in front of the camera like TV or movie? And if so, sinong gusto nyo maging leading man for the very first time? Ako po, feeling ko po gusto ko po muna mag-focus sa singing po. Pero kung mabibigyan po ako ng chance, ang crush ko po kasi sa actor si Joshua Garcia po. So, if ever man po, siya po yung gusto ko po leading man po. Isha, ikaw? Acting experience po. I have acting experience po. Saan? Sa mga audition. Nag-auditions po ako sa Going Bulilit dati. Tapos, pero hindi ko po natuloy because my dad wanted me to focus sa studies ko. And, ayun, nag-try po ako mag-audition sa mga small movies. But, I also didn't push through because of my studies. And if I wanted to collab with someone na main guy, hindi ko pa po naiisip yun. Maybe, kasi sige, bukas na lang. Or sino yung crush mo na kailangan sa showbiz? Wala po kasi ako. Nandiyan kasi mami niya, Crush lang, mami. Crush. Careful. Sino? Ay, si ano po, hindi bata. Ano ba yan? Ba't puro bata na lang ako? Si Marlo Mortel. Kasi ano po yung I Love You Since 1892. If you guys know that po. I grew up reading books na Wattpad books. So, in love po ako kay Marlo Mortel noon because of his character as Juanito. Ayun lang. So, na-disappoint ka nung... Hindi naman po, kasi hapo rin naman po yung new artist.
ng new actor, so I'm okay with that. But naging controversy nga po yun, no? Because yung I Love You Since 1892 fans, they felt betrayed about it. So, pero... Ikaw ba, did you feel betrayed? Betrayed? Oo, doon sa nangyari ha? Hindi po eh. Because, sige, hindi po. And ang haba po kasi na explanation ko kung bakit. Baka maging essay na siya ngayon. And for my last question sa inyong dalawa, kasi nung araw, yung mga singers, kahit mga artista, iba ang proseso ng pagsikat, medyo mabagal, matagal, mahirap. Ngayon, with the onset of high technology, online, whatever, mabilis na. Especially, tulad yung dalawa, hindi kayo masyadong nahihirapan, if ever. Comment nyo doon. I think it's best to utilize if ever we really want to be viral or like have a hit song. Madali lang po talaga eh. I know na madali lang po talaga siya. But it takes time. It takes a lot of time and a lot of creative juices for me. Kasi yung process ko po ng pag-write ng songs, mahirap na ngayon kasi I have a lot of priorities sa school rin. Yeah. Ako po for me, advantage po yung nakakapag-concert na po agad kami kahit baguhan po kami. So, wala po. Parang gagawin po namin yung best namin through social media, through talent. So, yan po. Ayan, thank you. And then last na, ang trivia lang, Andrea. Schoolmate ko ang mami mo nung sa Laguna. Siya sa Commerce Department, ako sa Psychology Department. Oh, enjoy po yung mami ko. Dahil schoolmate ka, mami bigay plus 1,000. Oo, okay ko sa'yo yung mama niya. Kahiyaan na to, narinig nila lahat to. Of course, we have the ihihiyan. Right. Jessica Evangelista from Philippine Daily Inquirer. Hello. Hello po. Hello again. Ayun, nabanggit kasi kanina, parang di ba naging emotional ka talking about the mental health and all that. Kayong dalawa, since di ba usually we get strength from the people na kasing age natin. So, paano yung working dynamics nyo and yung personal friendship nyo with each other? Ay, super close na kami ni parang siya po yung ate from... Yes. Actually, wala po akong kapatid. So, parang si Isha na po yung bunso ko. So, lagi po kami nagtatel ng secrets, lagi po kami open. So, yes. Ano ba? Tapos, mahilig po kami kumain. Yes. Pero na po kasi kami ngayon, restricted. Ayun, tapos nabanggit mo rin kanina, Isha yung advocacy niyo for the youth. So, aside from your music, paano mo nire-reach out yung mga kabataan sa paraan na yun? I invite W Copa and my friends na P-pop group rin po, na bata, like teen P-pop groups, na mag-join sa amin sa concert. So, this concert, you'll also get to meet them. Yung mga in-invite po naming artist na bata. And I also joined a program for the youth. Kabataan may magagawa. We also give something to them. Yeah. Yes. Last na kay Andrea. Si Isha kasi very specific siya sa parang kung ano yung advocacy niya and yung talagang mga gustong gawin niya. How about you naman? As of na wala pa po mga advocacy. Pero, lagi ko naman po sinasabi sa mga kagaya namin baguhan po na kung gusto niyo po yung kunyari, singing po, gusto po nila sa singing, pagpatuloy lang po nila yun. Yan lang, thank you and congratulations. Thank you po, Ms. Jessica. Any other questions? Of course, we have Isa Iglesias from Manila Times. Here also. Hello, good afternoon. Hello po. Gusto ko lang malaman if there's one song that will define your life right now, ano yung
song nyong dalawa na maybe yung kung anong pinagdadaanan nyo. Duet song. Duet song po. Kahit hindi duet song. Count on me. Count on me. Yes po, about friendship po. But yung individual, ano yung song na nagde-define sa inyo as a person? Ako talaga invincible po, hindi po magbabago yun. Every interview po na nagtatanong sa akin about what song, what song defines you. Invincible po talaga kasi it talks about, it sings about your growth, your resilience through the ups and downs of life, and even though you've gone through it, you can still get back up. Ako naman po, hindi ko po maisip yung title ng song, pero ngayon po kasi sobrang happy po ako. So kung may madedefine man pong song, basta happy po ako ngayon. Yes, happy. Yan po. And yeah, sa sobrang dami ng mga artists ngayon, including up and coming singers, what do you think yung difference nyo from them, and what you want to be known for sa industry apart from the genres that you wanted to put sa music out there? What differentiates me to other artists is I love helping other artists too. Through production po talaga, as I've always said. And yung advocacy ko po, yun po talaga yun eh. It really captures the essence of what's my purpose sa industry na to. Yun. Parang same din po with Isha. I love helping others. Parang kung meron pong madidifferentiate, parang wala naman po. Kung may talent. Kung wala man po, it's okay. Kasi madami naman pong pupuntahan din po, and lagi naman po may goal. And you've worked with veteran artists, singers, songwriters. Ano yung lesson na parang pinaka nag-stuck sa inyo na hanggang ngayon pinangahawakan nyo, and you also wanted to impart to other artists as well? Be true to yourself. Yun lang po yun. Because sometimes we tend to forget. Parang conform to other things na sa tingin natin mabaviral tayo. When we kind of lose our morality because of it. So, ayun. And yung principles as a person. Kaya, I just want them to tap into their childishness or innocence habang bata pa sila. Since yung advocacy ko nga po, yung youth, I don't want them to be in the wrong path. And that's my way of, guiding them through my songs na rin. Kaya yung pag narinig niyo po yung mga songs ko, it's about family, Father's Day song, Mother's Day song, friendship song, and school, for school. Ayun. It's so youthful in a way. Ako naman po, hindi ko po makakalimutan na sinabi ni Tito Ray and ni Tito Marco season po sa akin na kung saan po ako masaya, ipagpatuloy ko as long as wala po ako matatapakan na tao. Yun po. Okay, thank you and congratulations. Thank you po. Thank you, Miss Isa. Sabi bago si John Bueno, si Nadine muna. Nadine James Miguel, a.k.a. Nadine Lustre. Sorry. Hi po. Hello po. Hindi naman kayo salambot sila. Back na yung For Isha and Ate, since magkaiba yung genre nyo, paano you make sure sobrang iba magkakaroon kayo ng parang alignment dun sa concert? Direct? Hindi na naman. Ano nga ba? Alignment? Okay, para ipag-mix sila together para mag-blend dun sa concert. Kasi magkaiba yung Surprise. Surprise.
alam mo, kahit magkaiba yung genre nila, meron namang konting similarities din when it comes to yung quality of their voice. Halos pareho lang naman din. Isang genre lang nagkakaiba, pero may mga songs sila na gusto rin nila parehas, and gusto rin naman namin, ako gusto ko rin, gusto rin ni Direk, and napagkasuduan naman namin. And doon namin lalaroin yung arrangement na yon na mag-fit talaga sa kanilang parehas. So talagang carefully planned talaga yung mga songs na swak talaga sa balls nila. So meron din, medyo surprise muna for now. For Isha and Andy, may first time ba kayong gagawin dito? Like, First time. usual na ginagawa? Ako po first time ko, sayaw po. Kasi lagi sasayaw si ate. So sayaw ko. Ganun. Sa akin po, syempre pasabog po tayo for today. Yan, yun po. Puro pasabog po ang aming concept. Okay, thank you and good luck. Thank you po. Thank you, Nadine. John Buelo from Kumaka. Hi, ladies. Well, actually, natanong na rin yung tanong ko, but I'm gonna ask you about your guests, perhaps. Can you tell us if you had a hand on choosing them, and tell me about them as well, siguro. Siyempre po, unahin na po namin si Tito Ray Valera. Kasi close na din po kami. Ang dami na po namin nakasama si Tito Ray. And tribute po tribute din po namin kay Tito Ray. Kaya happy din po kami na pumayag po siya na makasama po sa concert namin. And then, when it comes to the special guests and front acts, yung front acts po, I actually, that one teen P-pop group called Divine, yes, I actually made a song for them, written and produced. So they're also gonna showcase that sa concert namin. And they're also gonna perform something very, very special. And for the others po na front acts din, they're also my friends, Aster, yes, and Maurice, the W Papa singer, na bata pa lang po siya, 11 years old. And for other guests, si Nathan Randall, and si Akila po, and Gracia Hizon. And then happy din po kami kasi yung magiging banda po namin, The Boxers po, and syempre with Derek. So there are two notable musical directors po talaga. Then they collabed in this concert. So, let me ask you this question. Kasi parang ang nakikita ko sa when you're doing this concert is because you're stepping out of your comfort zone. Yes. Merong sinabi din si Lea Salonga just recently. She doesn't wish something for herself, but she hopes na she's not the last Asian American or Filipino to become part of Broadway or the international scene. Do you see yourself in her shoes someday? May ganun bang challenge sa inyo na to become international as well? Siguro libre naman po mangarap, no? Pero sometimes po, nakikita po, sometimes hindi rin po. It depends po. Pero Miss Lea Salonga, iba naman na po siya, yung level niya sa amin. So parang hindi po namin mako-compare. True. Okay. Kasi ganito na yun, parang ang Lea Salonga didn't land those roles as in kinuha lang siya from the Philippines. She really auditioned for the role. Ibig sabihin, she also stepped out of her comfort zone. Can you tell us, would you be willing to do that as well? It's a matter of opportunity. Yes. And if it were given to us, that opportunity, of course we will gladly take it. Alright. Thank you. It's too good to be true. I don't want to give my hopes. Alright, thank you. Thank you. We'll have the last three people to ask questions, and then they'll do one song each, so original songs. We'll have a question from Ronnie Vivar.
Ito, ano pa to ha? Another trivia, pero walang plus 1,000. Ano? Ano to? Song hits era pa lang. Back in the 80s, editor. Ano pa nila song hits? O, the 90s. Okay, hello. Congratulations. Thank you. Yeah, rarely lang kasi nabibigyan mga newcomers ng chance for a concert. And ano ang plano yung sa binigay na chance na ito? Anong plano nyo gawin sa binigay na chance na ito? Plano po namin gawin sa concert na binigay. After concert. No, actually yung chance na naibigay sa inyo per se. Opportunity. Ano naman po ng opportunity na mabigyan po kami ng sarili po namin concert. Doon pa lang. Opo, doon pa lang po parang kailangan i-grab na po namin yung opportunity. Kasi hindi na po ito dadating next time eh. Baka malayo pa po. Pero grab na po namin yung opportunity. Yan po. Nabilisan ba kayo masyado sa chance na ito? May time po. Pero hindi naman po. Hindi naman. We think it's the right time. Kasi matagal na rin po kami sa industry na to. And hindi po biro yung mga pinagdaanan po namin ni ate sa... Yeah. And marami na po kaming natutunan with that. And we want to share this to others na. So right now, may naisip na ba kayong gawin in the future, in the near future, after the concert? Ako po, gusto ko pa rin po mag-produce po ng mga songs ko. Until makakuha po ako ng hit song po talaga. Yun po talaga yung una kong goal. Collab with other amazing artists and make an album na. Kasi lagi pong singles yung nire-release ko. So, next year, expect an album. Yan nga itatanong ko sana next. So, meron na ba nagbibigay ng mga songs sa inyo? Wala pa po. Ako po yung nagsasamarate po talaga. Ako naman po, nag-write po sa akin and nag-arrange po ng song si Direk Sam Valdecantos po. So lahat po nung nirelease ko na songs ngayon, nanggaling po sa kanya. Okay, thank you very much. Thank you po. After ni Ronnie, syempre the busy-busyhan diva. Diyos ko. Hyper from Manila Concert Junkies, Christian Melanie Lee. And then after Christian Melanie, we'll have Manila Concert Scene, Kevin Pablay. You will be the last person to ask questions. Konti mo lang. Hi, hello po. Na-mention kanina na susulat kayo ng sariling kanta. Meron ba kayong naisulat na kanta? Sino gusto niyong pakanta yung particular na kanta na yun? Kung kayo mo papakantayin at bakit? Sa akin po, hindi ko pa po na-try magsulat ng kanta. More on producing lang po talaga ng songs yun. Mapahanda po. Hindi na po wala yung Miss Regine Velasquez, Miss Lani, Miss Alucha, yung mga bigatin po. So, ayun po. Ako? Kasi parang medyo nag-ano na po kasi ako sa circulate and nalilink na rin po sa P-pop industry ngayon. Kaya sana yung P-pop groups po na Kaya, Beanie, Maki, SB19, BGYO, Aster, and my girlies, Divine. Thank you po. Hi girls, that's a coming show po. May question ako kay Sir Arandes po. Sir, what do you think about the OPM scene right now? Since sila pa next generation artist na rin. OPMC ngayon. Ang OPMC ngayon, kumbaga equal level playing field na.
So dati, kung sa mga kapanahonan namin, medyo matanda na rin ako, talagang pahirapan talaga bago makapasok sa industry, kailangan ma-discover ka pa, di ba? Tapos yung means talaga wala. Ngayon, social media, di ba? One song sa TikTok, viral agad. Pero ako, lagi ko silang ini-encourage na kahit na may song sila na nagawa at hindi nag-hit, di ba? Okay lang. Tuloy-tuloy lang ang paggawa kasi consistency talaga yun yung key. And ako naniniwala ako sa longevity kaysa doon sa one-hit wonder na nag-hit kang ngayon. Diba, ang daming artist ngayon, nag-hit ng isang beses, after a few weeks, few months, wala na sila. So, mas maganda yung slow and gradual process. Yun ang in-encourage ko sa kanila lagi. Of course, si Isha and Andrea. Si Isha, medyo maraming beses rin kami nag-work sa mga songs and grabe ang consistency din na ito. And si Andrea din, yung talagang gawa lang sila ng gawa, hindi sila nag-give up sa paggawa ng kanta, and of course, we are hoping na one day, makuha namin yung hit song na gusto namin for this artist. Last question po. Ano po yung asahan ng fans for this concert? Like, after the show, what's next? Siguro po, magre-release ko kasi ako ng mga songs pa. So, yun po. Feeling ko yun po yung dapat din po nilang abangan kasi di pa na din po yung song ko na na-release. So, kung meron nun po, yung mga playful love songs naman po yung i-release ko ngayon. So, dapat po nila abangan yan. Ako po expect that I will be releasing a lot of songs next year. Like, as in, a lot. Kasi pipikain ko yung utak ko eh. And more shows to come. Message lang to your fans. Ito nasabi ko na po ito kanina eh. Pero as long as you're happy, pagputuloy mo lang kung saan ka masaya. As long as wala ka natagapang ang tao. Yan po. Ayan, sa mga fans ko naman, sana okay lang kayo dyan. So, joke lang. Patawa lang, sorry. I hope you guys are doing great and whatever you are going through, I hope you will trust God and don't forget to be true to yourself. Thank you and good luck for the show. Thank you po. Ayan, thank you. So now we would like to ask them to invite for the concert before they perform their last two songs. And then we start with Derek Adonis Tabanda to invite everyone. Yes. Please, huwag niyo pong kakalimutan. December 13. December 13, Music Museum. Sobrang ang preparation namin for this concert and marami po kaming sorpresa para sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan tong show na to and I'm sure mag-e-enjoy po kayo. Thank you so much. Yes, Merry Christmas din. Maagang Christmas concert to. Maagang Christmas treat for everyone itong concert na to. Bago magsalita si Isha at si Andrea, thank you, Derek Adonis. Yes, salamat po. After nila mag-imbita, tayo later para sa photo offer for the press, ha? Sige, thank you. Sama si Derek Calvin. Sama po si Derek Calvin. Hi everyone, I'm Isha Ponti. And I'm Andrea Gutierrez. And we're inviting you all to watch the next ones on December 13 at the Music Museum. 8 o'clock p.m. po yan. And then guest po namin dyan, si Mr. Ray Valera, Nathan Randall, Aquila Packing, Rachel Hizon, Divine P-Pop Group, Maurice, and Aster. And of course, Mr. Raymond Garasque po. Yes. And of course, concert director po namin, Derek Calvin Neria. And ang musical director, Adonis Tabanda. Thank you very much.